Bay, idol. Na ginamit yung mga Marines, ilang Marines na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM na kasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaliktad yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. Kita na natin yung kita na natin yung pattern nila. Mukhang tama nga yung iniisip ni Attorney Mike, no? Na talagang yung pagbaliktad ng na yon, yung pagbaliktad ng 4 na Marines na yon na tumistigo na nakinabang di umano si Martin Romualdez do sa mali-maletang pera. Ano yung nangyari? To the point na ngayon, they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. So yun mga insan, magandang araw sa atin lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik. Masayang araw sa atin lahat mga insan, no? At ngayong araw po gawa natin ng reaction video. Yung balitang planado daw po lahat yung kaso laban kay yung planado lahat yung mga susunod na mangyayari doon sa kaso ni Martin Romualdez. Sa bagay mga insan, hindi naman nakakataka yung ganyan na palabok lang yun at paasa lang yun ni BBM para kunwari may managot, di ba mga insan? Wala pong naniniwala doon even mga even mga batikang mga political analyst, hindi sila naniniwala na basta-basta na lang makukulong si Martin Romualdez ng ganun na lang at uusad yung sinasabing patong-patong di umano na kaso na isasampa ng pinsan ni Martin Romualdez na nagkataon ay Pangulo po ng bansang Pilipinas. Pangulo nga ba o Panggulo? Nagugulan na po ako dito kay Mr. President Diba? Walang malinaw ng proyekto, mga angin ng proyekto. Tapos si Claire Castro naman, paninindigan yung mga angin nila. At pinakahuli talaga nitong nabasa ko at nakita ko mga insights sa social media, yung post ni BBM na yung about doon sa mga basura Hindi niya daw matanggap yung mga basura. Ang dami daw ng mga basura doon. Yung iba daw doon, galing daw Davao at kailangan daw ibalik. Imagine niyo yun mga insan. Kung matino pag-iisip mo, maiisip mo ba yung ganun? Basura galing Davao. Ang layo ng dinaanan. Biruin mo, from Mindanao dadaan pa ng Visayas, mapunta ng Luzon, at talagang sa Paranaque mo pumunta, mga insan. Doon pa nagtipon-tipon. Baka mayroon isang ululista dyan sasabihin, hindi, yan yung mga taga Davao na kumakain ng mga mga basura nila tinatapon. Sige na mga insan, bigay na natin sa kanila. Yung mga something na yung mga sa pag-iisip nila. Eto na. Panoorin natin tong video na to galing sa Seminay at tingnan natin kung bakit sinabing planado yung mga susunod na pangyayari dun sa kaso ni Martin Romualdez. Ito magaling to si Attorney Operario. Sinusubaybayan ko to lagi mga insan. Panoorin natin to. Kung mapapansin niyo yung takbo ng panahon, Banat Bay, idol. Na ginamit yung mga Marines, ilang Marines na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM na kasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaliktad yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. So parang planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this?
That's exactly what I said. Ano, itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Huwag naman ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, baliktad yung apat na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na ang suspecha niya si Romualdez. So sa pagsususpecha niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Ano po niya, parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. At mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte. Tama. Mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nangyayari, nakakasuhan. So talagang dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Permis. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Kaya naman pati tayo yung madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao. Meron nakakaramdam na ako ng pushback from this sector, but wala naman akong pakialam doon sa mga yun. Tayo, sa manindigan sa katotohanan. Everything is right. We continue doing it for the country, for the republic. We're doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-advise kay Attorney. Ano ang gusto mo sa kanya? Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo. Pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, Joel kasi, Villanueva. ito, Attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ko ewan ko sa inyo, Attorney. Pero sa totoo lang, kagaya ni Joel, ako isang born-again Christian, kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact. Nagkaroon ng talaga impact. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana huwag na lang siyang mag-alalito, lapit na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita. Kasi, tahimik lang, hindi na nagsasalita. Dito lapit, tignan nyo, sa sulok lang lagi. Yung posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila, ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Jesus Cordero. And all of a sudden, biglang andito ka, diba, complete 160-degree turn ng kanyang posisyon. So, sa mata ng mamamayan, susunigaw ka dati sa linaw-linaw, sa biglang kakampi ka na ngayon. ng kanyang mga sinasabi. Kaya, it would have been better for him to go lapit. Attorney, ang problema, ang sabi ni Boy Remulla, tuloy ang kaso. Ano yun? Meron na ba? Tuloy ang kaso. Hindi, ano lang yun. Ano? Si Marcos nga, sinabi niya, kakasuhan si Romualdez Naunahan pa, mukhang makakasuhan pa sila Robin Wala. Exactly. Before the SONA,
the Wednesday, week prior to the SONA, sinabi ko na yan. Baboy na Ang ang prediction ko, Constitution ng pagdating ng Philippines. Friday, Ay, magsasampa ko na rin ng kaso ang grabe na ombudsman. tong And pamahalaan. exactly on the day that I said, nagsampa nga ng kaso yung ombudsman. Pero sa ombudsman lang, hindi pa ito nakarating sa Sandigan Bayan. Ay, ilang buwan pa yan o ilang taon pa yan dyan sa uupo sa ombudsman. Malamang magtatagal yan. With this, what happened to yung apat na bumaliktad sa mga Marines? May repercussion yan sa kaso ni Romualdez kasi yung affidavit ng mga Marines na to ginamit to sa kaso laban kay Romualdez. So, siyempre hihina yung kaso laban kay Romualdez. Ngayon, nagsasalita si Boying Remulla, sinisisi niya pakanataw ito ni Romualdez. But I think that is also beneficial to Romualdez na nagsasalita ng ganyan si Boying kasi nag-iimbestiga pa sila sa ombudsman about kay Romualdez tapos nagdedeklara na siya ng ganyan. Pwedeng sabihin ng kampo ngayon ni Boying na may violation na ng right to due process ni Romualdez because hindi na impartial judge itong si Boying Remulla. Is this orchestrated? Disenyo ba ito? Sinasadya ba ito ni Boying? Or whatever it may be. The fact of the matter is, this is being beneficial. Nakikinabang dito sa Romualdez. Pag nakinabang si Romualdez, nakikinabang si Marcos. Pati kasi yung mga apat na yan na Marino, ay nagtistigo din na kasama si Marcos sa mga dinideliver ng pera. Pag nakinabang si Romualdez sa storya na mali ang testimonya ng apat na Marino, nakikinabang din si Presidente Marcos. Attorney, ako nga, kaya ibang pala. ganito yung basa ko Mukhang dyan. to. Kung mapapansin niyo yung malakihan ng budget na ito. in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM na kasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaliktad yung mga Marines. Nako mga insan. Kita na natin yung pattern nila. Mukhang tama nga yung iniisip ni Attorney Mike, no? Na talagang yung pagbaliktad ng yung pagbaliktad ng apat na Marines na yon na tumistigo na nakinabang di umano si Martin Romualdez doon sa mali-maletang pera plus si BBM, may panigurado matitwist yan. Dahil kung yung apat na yon, yung pinakamatibay na testigo, bumaliktad, siyempre, ano bang ititistigo laban kay Romualdez? O damay din yung kay BBM doon, mawawala din yun. Diba? Parang palit ulo ata ito, mga insan. O sige, kunwari kakasuhan kita para umatras na yung apat na Marino na yon. Pakilusin ng ating mga kayamanan, parang ganyan ata yung mga insan. Bayaran niya, takpan yan sila para matakot. Bigyan ng malalaking pera para ganyan, para gipitin ng pamilya. Di ba? Hanggang sa bumigay, parang ganyan po ata yung eksena niyan, mga insan. Kasi, kita mo, di ba? Malakas ang loob nila. Nasabihin noon, talagang humarap sila sa media. Sinabi nila yung nalalaman nila, tapos bigla kang babawi. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi po totoo yung sinasabi namin. So, ibig sabihin, nagsisinungaling kayo or, di ba? May pinagtatakpan kayo, di ba? Kasi madali lang yung mga insan na na bawiin mo kunwari yung sinasabi mo. Di ba? Madali lang yun para sa kanila. Kasi sila yung unang nagbunyag yun. Kaso nga lang, yung taong bayan nakinig doon sa mga sinasabi mo, di ba? Hindi na nila basta-basta mababawi yung paniniwala nila. Nakinabang yan. Kasi kitang-kita sa resulta, kitang-kita sa nangyayari dito sa ating bansa. Yung nakawan na yun, na maletang pera dyan sa flood control anomaly na yan. Kalikasan na mismo ang nagbunyag, mga insan. Di ba? Lalo na doon sa mga lugar ng mga sinabing nakatanggap ng mali-maletang pera. Grabe din. Ang tindi din ng pagbaha sa kanila. Diba? Kalikasan mismo ang bumabalik. Kalikasan mismo ang nagbibigay sa kanila ng karma sa mga pinagagawa ng mga kurakot na ito, mga insan. So kahit anong gawin nilang pagtatakip doon sa mga
kalokohan ginawa nila dito sa ating bansa, hindi nila kinakaya. Dahil mismo kalikasan yung nagsisiwalat ng mga kaanonihan nila, kabuayuhan nila sa mga proyektong ginagawa nila na wala naman talagang proyekto. Kung meron man, napaka-substandard naman at hindi tumatagal ng maraming taon. Di ba mga insan? Tutuloy natin ito mga insan. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil doon sa Marines. So parang Bakit? planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification na huwag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Ano, itong disenyo, this is orchestrated. Ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung 4 na Marines ngayon, siya, pinapakita niya na ang suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpecha niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think this is an elaborate story. Ano ko niya, parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Pero sa mata ng mga observers, gaya ni Banat, ni Banat Bay, at saka ako, at marami pa mga tao, parang huling-huli natin, teka lang, napanood ko na to sa parang eksakto ito doon sa mga teleserye na nakikita natin. So, I think wala silang masyadong nauuto dito sa sitwasyon na ito. Wala na talaga. Bandang dulo nito, feeling ko, Wala kaso silang si Romualdez. mapapaniwala. Walang kaso si BBM. Di ba? Pero attorney sa RTC, di ba, ang judge pwede siyang, hindi ko alam kung anong tawag na term doon, pwedeng hindi, kasi gano'n nangyari sa Palino kaso si ko. Banat naman. May isang Magaling judge na mag-isip, kinwestiyon mabilis namin yung- dahil may kinaugnayan siya, di umano, Suman kung balde doon rin sa nagkaso sa akin. Banat Bay So, nag-ano siya, ano tawag doon? Balde. Nag-inhibit siya. Dito ba sa pagkakataon nito, kung patunayan ni Romualdez na merong pagkiling na kaagad si Ombudsman Remulla, pwede siya mag-inhibit? Di ba isa lang ang ombudsman? Paano yun? Wala na. Ito na yun. Wala na, yun nga yun eh. The buck stops at the ombudsman. Kapag yung ombudsman ay na-challenge na yung kanyang pagiging impartial, at palagi ko, i-challenge siya ng kampo ni Romualdez, pagiging cause of the dismissal ng complaint yan laban kay Romualdez, even if it reaches this Sandigan Bayan, mapapadismiss din agad yung reklamo. O kaya magsampa man ng reklamo itong sila Boying Remulla, baka hindi plunder ang ikaso, baka anti-graft lang ang ikaso, so mapapagpiyansa pa. So for as long as hindi natin nakikita si Romualdez sa loob ng kulungan, mananatili yung kaisipan ng mamamayan na pinaglululoko tayo dito sa Tama. sitwasyon na ito. Malaking tama yun. Talagang sobrang pinagloloko lang tayo ng pamahalang ito. May sabi pang, hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking kaibigan. Ang lupit mo. Pero lahat ng mga sinabi mo, walang natupad. Di ba? Pangako mo, puro na pangako. Sabagay, may kasabihan niya, di ba? Pinangako na nga, matutuparin pa rin. Abuso na kayo nun. Sabi mga insan. Siguro akala nila, ito seryoso ang usapan mga insan. Siguro iniisip ni PBBM porket marami siyang troll na pinapakalat sa social media at may mga bayarang vlogger pa sila. Siguro iniisip na nila na hindi, madaling mabilog tong taong bayan na to. Marami lang sikat na vlogger magsabi dyan na ganito, ganyan. Wala na, malinis na tayo. Hindi nila nakikita ang mga insan. Yung actual na pananawalaan ng tao, yung actual na makikita nila. Di ba? Yung actual mismo. Yung sinasabi mo kakasuhan si Martin Romualdez, nag-aantay yung mga taong bayan. Kailan? Di ba aarestuhin? Asaan na yung kaso? Umuusad ba? Di ba? Yung sinasabi mo na hindi ka presidente ng mga kaibigan mo, asa na? Yung patunay doon na hindi ka presidente ng mga kaibigan mo.
Oh, bakit yung mga sangkot sa blood control anomaly na yan, hanggang ngayon namamayagpag? Di ba? Nag-ano pa rin sila, nagpapasarap sa buhay at tuloy pa rin yung kanilang kasiyahan at kagalakan dahil hindi sila nagagalaw. Ika nga, di ba mga insan? Pero hindi ako naniniwala na yung saya nila diyan sa paggamit nila ng pera na yan na sinarili nila, magtatagal ng pangmatagalan. Kaya ang pinakamabigat na threat para sa kanila, ang pinakamabigat na hadlang sa kanila na alam nilang mapapanagot sila, itong si VP Sara Duterte. Kaya naman tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang hearing daan. Baka sakaling may makalkal silang baho di umano, katiwalian di umano ni VP Sara Duterte. Ang kaso nga lang mga insan, habang lumalaon yung investigasyon, yung impeachment trial dyan sa Senado, mas lalong minamahal ng taong bayan si VP Sara Duterte. Mas lalong sinasabi ng taong bayan na walang ginawang mali ang VP Sara. Sa kabila nung maliit na budget niya, nagagawa niyang tumulong sa mga mamamayan. Unlike doon sa may malalaking budget, kagaya ng ating Pangulo, saan yung mga proyekto at tulong na para sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Nga, wala. As in, wala tayong nakikita at nararamdaman. Hindi ko mo may ayuda, hindi ko mo may bibigyan ng pera o makakatanggap di umano yung mga maliliit ang kita. Dahil dyan, ipapasok na nga lang daw dun sa SSS. Sasabihin na natin, yan, magandang proyekto yan. Hindi yan eh. Di ba? May limit yan kung hanggang saan lang. Kung hanggang saan lang nila ibibigay at kung sino lang ang makakatanggap. Unlike sa mga proyekto talaga katulad ng paaralan, matagal na gagamitin yan. Mga tulay, airport, pagawaan, 'di ba? Pababain yung bilihin, pataasin ang sahod naman ng mga manggagawa, mga ganun. Ayun talaga mararamdaman ng taong bayan yun kahit ng mga maralita. Agaya natin, mga insan, 'di ba? Mga maralitang Pilipino, kikaw sa buhay. Mararamdaman natin. Pero ngayon, iruin mo, yung 100 mo nga dati, may ulam na, may kanin pa. May bigas ka na, may ulam na. Diba? Ngayon, yung 100 mo, apakahirap na. Magkaroon ng bigas at ulam. Sobrang hirap na mga insan. So, kayo, ano sa tingin nyo, mga insan? Kasi, lagi sinasabi ng gobyerno ito, umuunlad ng bansa eh. Di ba? Nasabi ng mga troll, nasabi ng mga bayarang vlogger, umuunlad ng bansa. O, sige, pag-usapan natin sa ating comment section kung totoong maunlad ng ating bansa. At syempre mga isa, huwag nyo kalimutan i-share yung ating mga video para mas marami pang makanood nito, na lalo na yung kung ikay solid mga Duterte supporters dyan. Pakashare yung ating video. At maraming salamat sa inyong panonood at syempre ingat pa kayo palagi. Paalam.